Gustong paimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Paumbong, Bulacan ang 11 flood control project sa kanilang bayan. Ito raw yung mga ghost at substandard na proyekto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Kapatid, magkano ang halaga ng mga kinukwestyong proyekto? Jiggy, humigit kumulang 700 million pesos ang halaga nitong 11 flood control projects na makikita dyan sa Paumbong sa Bulacan. Itong amount na ito ay base doon sa assessment ng Sangguniang Bayan ng Paumbong. Kanina nga ay nagpunta sa tanggapan ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure itong si Attorney Izay Nunag na siyang sekretary ng Sanggunian ng Paumbong. At dala-dala niya yung mga dokumento na naglalaman ng mga ebidensya patungkol dito sa mga flood control projects na ito. Napag-alaman din nila na itong mga projects nito ay walang koordinasyon sa lokal na pamahalaan para ipatayo dito sa iba't ibang barangay doon sa kanilang bayan. At base rin sa mga impormasyong nakalap natin, Jiggy, ay sangkot dito sa mga flood control projects na ito yung ilan doon sa mga top contractors katulad ng Sims, Wawaw at Great Pacific. Sa pagpunta ng mga taga-Paumbong sa ICI ay umaasa sila na matutulungan silang malutas yung problema ng pagbaha sa kanilang bayan at malaman na rin yung tunay na estado dito mga flood control projects na ito. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Attorney Nunag. Kaya nga may flood control project para dun sa baha eh. And kaya magkakaroon ng project dahil binabaha kami. So the main issue here is paano susolusyonan yung baha. Kasi naging parte na ng buhay. Eh dapat hindi naman namin yung tanggapin na parte na ng buhay namin to. At Gerard, sa ibang usapin, tuloy na ba talagang pagla-livestream sa hearing ng ICI? Jiggy, nangako na nga ang ICI na ila-livestream na nila yung mga hearing nila pero yun nga lang walang mangyayaring hearing sa susunod na linggo. Sinabi kasi ng ICI na hindi makakarating si ICI member Rogelio Singson at pangalawa, kailangan pa raw nilang i-draft yung guidelines kung paano nga ba gagawin itong live streaming na ito. Ilan doon sa mga considerations na kailangan ma-plancha kung saang platform ba ito lalabas, kung sa Facebook ba o sa YouTube o kung anumang platform. At pangalawa, kung mabibigyan ang publiko ng access doon sa mga ang mga hearings ng ICI. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.